Isipin mo na lang kung isa kang kumpanya na nagdesisyong pumasok dito sa mundo ng crypto at binuhos mo ang halos lahat ng pera mo kay Bitcoin. Pero may nagsabi sa iyo na kung sa XRP sana ang pinili mo, mas malaki pa sana ang kinita mo. At ang halaga na yon ay umaabot ng $56 billion. Oo, tama po ang narinig ninyo. $56 billion po yan. At yan po ang revelasyong binunyag. Yan, ibinunyag kamakailan ng isang dating Ripple developer na si Ginoong Matt Hamilton. Ito ang isa sa mga pinakamatitinding what if moments sa kasaysayan ng crypto investment. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Nito pong August 11, 2020, si MicroStrategy na kilala na ngayon bilang Strategy ang unang public company na nagdesisyong gawing treasury reserve asset itong si Bitcoin. Bumili po sila ng 21,454 na Bitcoin sa halagang $250 million. Sa average price po na $11,653 bawat isa. Para po sa mga panahong iyon, para na itong pagsugal sa bagong asset na hindi pa gaanong kilala ng mga traditional investors. Pagkatapos po ng unang hakbang, hindi na tumigil ang MicroStrategy. Nagdagdag pa sila ng 29,646 Bitcoin noong December 2020 sa halagang $650 million. At na 19,452 Bitcoin naman noong February 2021 para sa $1.026 billion. At meron pang ibang massive purchases hanggang ngayong taong 2025. Sa ngayon ay hawak na ni Strategy ang 601,550 na Bitcoin na binili po nila sa average price na $71,268 kada isa. Kaya ang kabuuang puhunan po nila ay umaabot po sa $42.87 billion. At ang estimated value po nito ngayon ay nasa $72.2 billion. So kumita na po sila ng $29.4 billion. Pero hindi ito ang buong kwento. Ngayon ay ano nga ba ang sinasabi ni Ginoong Matt Hamilton tungkol kay XRP? Ayan, ayon po kay Ginoong Matt Hamilton, kung sa XRP raw sana ang pinili ng strategy sa halip na si Bitcoin, halos doble sana ang kanilang kinita. Sabi niya, kung pareho raw ang amount na inilagay nila kay XRP, maaaring lumobo ang kita ng kumpanya ng dagdag pang $56 billion. Ayan. Ang analysis na ito ay base lamang po sa comparison ng price movements. Pero hindi pa kasama dito ang market impact na maaaring dala ng malaking pagbili ng strategy. Ibig pong sabihin kung si strategy ay bumili po ng milyong halaga ng XRP, natural lamang po na tataas lalo ang presyo nito. At kung ganun po ang nangyari, baka mas malaki pa ang kinita kaysa sa estimate dito. Ngayon ay may nakakakita na ba kay XRP bilang isang asset para sa mga kumpanya? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. Nagsisimula ng mapansin si XRP bilang isang crypto treasury asset na katulad po ng ginawa ng strategy kay Bitcoin. May ilan pong kumpanya na ngayon na sumusunod na po sa ganitong modelo. Halimbawa ay ang Everything Blockchain ay nag-announce po sila ng kanilang plano na bumili ng $10 million na halaga ni XRP. Sumunod din ang mga kumpanyang gaya ng Trident, Webos International at saka Vivo Power. Kaya unti-unti nang lumalakas ang loob ng mga kumpanya na tingnan si XRP bilang viable alternative kay Bitcoin pagdating sa crypto treasury strategies. Ngayon is, bakit nga ba kasi hindi pinansin si XRP noon?
Ayan, dati-rati, hindi po gaanong pinapansin si XRP dahil sa ilang kontrobersiya, lalo na po sa kanyang kaso laban sa SEC. Dahil dito ay mas pinaboran ng mga kumpanya si Bitcoin na mas matagal nang kilala at mas safe para sa mga institutional investors. Pero ngayong naayos na ang ilang mga legal na issue, unti-unti na ring bumabalik ang trust or tiwala kay XRP. At lumalabas ngayon na isa pong malaking missed opportunity ang hindi pag-invest kay XRP sa mga nakaraang taon. Ngayon ay ano po ang aral na makukuha natin dito bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Yan, kung isa ka pong Pinoy crypto trader o investor, ang lesson dito ay huwag po tayong mag-focus sa isang coin lamang. Kahit gaano pa ito kasikat. Si Bitcoin, oo, malaki ang potensyal at totoo namang kumita si strategy. Pero ngayon nakita natin na kung mas broad ang investment strategy at isinama po si XRP, mas malaki sana ang kita. Kaya ang diversification po ng portfolio ay hindi lang buzzword, kundi isang mahalagang strategy para hindi palaging nakataya lahat sa iisang coin lamang. At ayan, para po sa atin, bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay malaking bagay po ang impormasyong ito para sa mga Pinoy na gustong pumasok sa crypto o nagpaplanong palaguin ang kanilang investments. Nagpapakita po ito na may mga coins tulad ni XRP na minsang hindi napapansin pero may malaking potensyal pala. Hindi porket laging trending si Bitcoin ay siya na agad ang pinaka-wise na choice. Mahalaga pong pag-aralan ang historical performance, legal standing at use case ng bawat coin bago po mag-invest. At higit po sa lahat ay mahalaga na hindi lang tayo padala sa hype, kundi base sa data at analysis ang ating mga desisyon. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay itong revelasyong ito mula kay Ginoong Matt Hamilton ay eye-opener po talaga. Pinapatunayan lang nito na ang crypto market ay unpredictable at hindi palaging si Bitcoin ang bida. Kung sa XRP nga ay kayang lagpasan ang kita ni Bitcoin sa isang specific na scenario, paano pa kaya ang iba pang coins na may solid fundamentals? Bilang isang Pinoy crypto enthusiast, naniniwala ako na dapat nating palawakin ang ating pananaw dito sa mundo ng crypto. Hindi lang ito tungkol sa kung sino ang pinakaunang coin o pinakamalaking market cap. Ito rin ay tungkol sa utility, timing at vision ng mga project. At kung ikaw po ay isang investor dito sa Pilipinas, mas lalong mahalaga ito dahil bawat piso mo ay mahalaga. Kaya mas dapat maging matalino at mas mapanuri sa pagpili ng coin na susuportahan mo. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.